Naranasan niyo na bang ma-cyberbully or mabully? Or baliktad, ikaw yung nag-bully? Or ikaw yung nag-cyberbully? Let's talk about this. Bullying kasi is someone na nag-harm sa isang tao, nag-threat, or nag-abuse, which is the same sa cyberbullying. However, not physical but online. And naranasan ko both. Let's start first sa bullying. Okay? Sa bullying, nagsa-start talaga yan sa school. Either ikaw yung bully or ikaw yung nabully. And in my case, when I was young, ako yung nabully. Because I'm not from the Philippines. Galing ako sa States. So, my first school na pinasok ako ng parents ko, super bullied ako dahil hindi ako marunong mag-Tagalog, mag-Bisaya. Ang alam ko mag-English. So, lagi ako tinatawagang alien. Alien! Ganun! Parang inaano nila ako na I don't belong there. And I also don't understand ano sinasabi nila. Nagbibisaya sila sa akin. Nung nabully ako nun sa school na yun, syempre, nagpatulong ako sa mga yaya ko nun before. Kasi yung mga yaya ko magaling magbisaya. So, tinuruan lang magbisaya. And nung nilipat naman ako sa Chinese school, nabubuli pa rin ako because ganun din. Hindi ako mukhang Chinese. Dad ko kasi Filipino-Chinese, si mama American. Kaya ako daw yung Chinese na malaki yung mata. Kaya nabubuli na naman ako doon, na budlat. Hoy, budlat. Budlat means you have big eyes or yung mata na nakaluwa, parang ganun. Naasal ako doon sa school. And yung mga nagbubuli pa sa akin minsan, mas matanda pa sa akin. Hindi ko classmate yung iba. Hindi naman natin makontrol kung sino yung una maging dalaga, di ba? So, sa class, ako ang una nagkaroon ng physical changes in my body. And those were my breasts. Nauna siya mag-develop and I had a lot of bullies na classmates na lalaki because they were bullying me. They're calling me mountain, may mountain daw. They keep on trying to push me para magalit. And then I always cry. And sometimes they put a lot of little paper in my hair, my long hair. Lalagyan nila ng mga malilit na paper. Tapos lagyan nila ng chalk yung upuan ko. So, hindi nila ako tinitigilan. Kasi ako yung tipong hindi pumapatol, umiiyak lang. Pero paano nag-stop yun? Doon ko na-realize na may kailangan may gawin ako kasi kung hindi, ayoko na talaga pumasok sa school. Dahil lagi ako nakakaranas ng iba-ibang pagbubuli. At hindi lang sa isang tao, kundi ang dami nila, iba-iba. Yung mga naglagay ng papel, ibang lalaki. Yung nagsabi sa akin ng mountain, ibang lalaki. Yung nagsabi sa akin, iba na naman. So, napaligiran ako sa school ng mga bully. Nagawan ko siya ng solusyon. Nagsumbong ako sa mom ko. Nagalit siya sa akin bakit di ko daw sinabi agad. Ako naman ayoko, nahiya ako pag pupunta siya sa school, sumbong siya. Hindi ako komportable. Baka sabihin, sumbong-sumbong sa mama. Gusto ko matapang ako. Gusto ko kasi ako pa rin. So sabi ko kay mama, anong gagawin ko ma? Gusto ko ako yung lumaban eh. Sabi niya, kausapin mo yung guidance counselor kung kaya mo. Kasi kung hindi ako pupunta dyan. Kung hindi makaya ko. Kaya isang araw pumunta na ako sa guidance counselor. Tapos nagpatulong ako.
meron akong kaibigan kasama. Sabi ko, samahan mo naman ako. Hindi ko na kaya to eh. Araw-araw na lang ako pinagtitripan ng mga kaklase natin. Pinagalitan mo na sila. Binubuli nila ako. Kala nila hindi ako magsumbong. Sinumbong ko ulit. So, napagod sila sa routine na yun na lagi ko sila sinusumbong. And then, yung guidance counselor napagod din sa kanila. Kaya muntik na tumawag ng parents, which doon na sila na alarm na, stop na. Kaya after nun, hindi na nila ako inaasar. Natakot na sila sa akin at naghanap na sila ng ibang maasar. Pero wala silang ibang maasar. Kasi ako lang naman yung mahina dati na umiiyak lang lagi. For me, kung bata ka or student ka, tas nabubuli ka, you have to do something about it. I think you can fight back but in a good way. Don't fight back na bubuli mo rin sila, but you have to do something na ma-alarm din sila. Lumaban ka ng patas. Pero paano naman sa cyberbullying? Kasi sa cyberbullying kasi, it's not the same. Sila dun, wala sila sa physical. Pero sometimes you can control it kasi kumalat pa yung ginawa nila sa'yo online. 'Di ba? So how can you do something about this? Ako naman, as a vlogger, nung nag-YouTube ako, nag-research na ako kung ano pwede mangyari sa akin. Pwedeng hindi ka sumikat or pwede ka sumikat. At pag sumikat ka, pwedeng may positive tsaka negative. Kasi hindi naman laging positive eh. Hindi naman lahat fans mo. May iba talaga may haters. And you cannot control it. You cannot please everyone. May mga tao talaga na hindi ka talaga type. Hindi ka talaga gusto. May iba namang tao na gustong-gusto nila sa'yo. Wala kang magagawa kasi opinion yun nila. However, minsan sa sobrang opinion, akala nila, opinion ko lang naman yun eh. This is a freedom of speech. But they don't know they're already cyberbullying. And what is cyberbullying? Kasi cyberbullying, iniisip ng ibang tao, cyberbullying na yan. Pero hindi nila alam, comment lang din yun. So, paano ang cyberbullying? So, something that you can harm someone, di ba? Maraming pwedeng cyberbullying. Pwedeng pinahiya mo yung tao or nag-post ka na hindi naman totoo, tinakot mo yung tao, siniraan mo yung tao. Ang daming pwedeng ganun. And it's already a crime here in the Philippines. We have that. Wait lang. Cybercrime Prevention Act of 2012. This act criminalizes offense such as cyber libel and unlawful or prohibited acts which can be relevant to cyberbullying cases. Anti-Bullying Act of 2013. This law mandates all elementary and secondary schools to adopt policies to address bullying which could extend to cyberbullying if the act was committed through electronic means. Data Privacy Act of 2012. If the cyberbullying involves unauthorized collection and dissemination of personal information, this act can apply. So also your conversations, if it's also pinalabas in public, it's also an act of cyberbullying. So I'm very happy na meron tayong ganitong, may legal tayo kasi nag-attend ako ng Google Philippines event, and in the world, we are already the top na mataas yung rate of cyberbullying. Grabe, di ba? Ganun katapang yung mga Filipinos mag-post. And alam nyo ba paano sila mag-isip kung ba't sila ganun? Mga cyberbullies, maraming rason yan. And meron akong na-interview na psychiatrist before kasi gumawa ako ng
video for cyberbullying. This was way back pa. Gumawa ko ng cyberbullying video for YouTube. And I interviewed a psychiatrist and she told me na yan daw sila ay mga sad, mga malulungkot. Ibig sabihin marami palang malungkot or depressed dito sa Pilipinas. At sa sobrang depressed nila, gusto nila maranasan daw ng mga masasayang tao yung naranasan nila. Kumbaga you're happy dami mong fans sige, bubuli kita para naman mayroon namang negative sa'yo. So meaning, meron siyang negative, meron siyang issue, but it's really not about you. Napikon lang siya kasi ba't ganun yung buhay mo, pero yung buhay niya, hindi. Instead na tulungan niya sarili niya, na hanapan niya ng paraan kung paano siya maging okay, ang ginawa niya is gusto lang niya maramdaman mo yung naramdaman niya. And then, meron naman akong na-interview na totoong cyberbully. Dalawa nga sila nun eh. Yung first was, hindi niya ako cyberbully. Hindi niya ako binubully. Pero kilala ko yung mga binully niya. Hindi na namin in-expose. Kasi if we're gonna expose that, it just shows na cyberbully na rin ako, 'di ba? So I'm protecting that person and we didn't show his face. So this person told me na the reason why he bullies that person because he's pikon, because bakit daw ganun yung life niya. Para naman din daw na may naranasan siyang negative sa life niya. Dagdagan na lang daw niya ng konting negative. I also interviewed my cyberbully. Paano ko nahanap yun? Okay, nag-post ako kung sino yung mga bullies ko. Sana lumabas kayo at i-interview ko kayo. Ang tapang ko nung time na yun. At merong isa umamin. Pero yun nga, actually naging best friend ko siya after. Sabi niya, kaya naman daw siya nagpa-interview kasi sa totoo lang, hindi na niya ako, dati niya akong cyberbully, tapos turned into best friend, into a viewer. Sabi ko, paano nangyari yun? Pwede ba ka bang makausap? So sabi niya sa akin, sa totoo lang, galit daw siya. Meron siyang personal thing sa kanya, sa school, na puro negative daw nangyayari sa kanya sa school. And then, wala daw siya malabasan na sama ng loob. Tapos parang ako daw nakikita niya lagi na feeling niya gusto niyang i-comment ng masama. Ako yung natamaan kahit hindi ko naman yun deserve or what. Yun lang yung sinend niya sa akin. And then, after doon, na-realize niya, okay naman pala si Krisha. Panoorin ko na nga to. Yung reason lang kung bakit may mga cyberbullies is because they have issues in life. Which is alarming sa atin sa Philippines kasi ang dami na nila. And it really is sad kasi sometimes you read messages na are not true, or they're making up stories. Wala naman akong sinabing ganun. Meron pang comment na, ganito daw ako. Ano yun? Yung sabi niya na, porket pangit, stalker na agad. Pero kapag gwapo, hindi stalker. Sabi ko, wala naman ako sinabing pangit sa wala naman ako sinabi sa physical appearance niya kung pangit siya o hindi. So parang ako, they're putting words into my mouth na it's not true. Kung kayo best friend, kung syempre mahilig tayo mag-post, paano nyo tong i-handle? Ako naman, as a content creator, you cannot control everything, diba? Kasi comments yan. What I do is, first, I block that person. Kasi why would you
reply kung alam mo talaga hindi naman talaga 'to karapat-dapat replyan. Mas okay pa replyan yung mga best friends na may laman kausap. You can also make a settings sa word. Na example, may mga bad word na sinabi, mag-automatic na yan hindi na papasok dun sa comment section ninyo. Mahi-hidden sila. Minsan, meron naman ka-reply-reply siya, hindi dahil pumatol ka, but it's educating that comment sa that person. So, for example, like yung sinabi nga sa akin about na pangit daw yun. So, in-educate ko lang na I never said anything about pangit yung person na yun. Yun lang sinabi ko para makikita nila na ay wala naman nga sinabi si Ate Krisha na pangit yung tao. So at least parang dinefend ko yung sarili ko doon sa comment na yun. But hindi ka rin nakakaapak ng tao. You know, you have to weigh things kung karapat-dapat ba tong replyan or hindi. That's how I handle cyberbullying. But of course, na talaga yung, alam mo yung feeling na hindi na siya nakakatuwa. Like, screenshots yung comment, yung messages nyo, na kayo lang dapat nag-uusap, or maybe posting something na below the belt na good. If it's below the belt and, sinabi sa law na, hindi na tama, pwede na kayong magkaso. Kasuhan nyo na. Kasi, hindi dapat yun. 'Di ba? And what if mangyari din yun sa mga anak nyo? And, reputation is really important. And if, sisiraan ka ng isang taong ganun, 'di ba? Baka makasuhan mo talaga siya. If you're planning to be a content creator or something na online, you have to be ready mentally. Kasi if you're gonna receive negative comments, which hindi natin maiwasan, maapektuhan talaga yung mental health mo. And kung hindi ka malakas, hindi ka matapang, baka mayroon talagang negative effect sa'yo. Kaya ako, mentally, inano ko na talaga sarili ko. Kasi, pag makaka-receive ka ng negative na ganyan, lagi mo isipin, ako ba to? Hindi naman Alam ko naman sarili ko. I know myself better than you. Kailangan more than 100% na believe ka na kilala mo sarili mo. Kasi kahit anong sabihin nilang mga ganong words about you, alam mo sa sarili mo na kung sino ka. Pag alam mo, hindi ka mas matatamaan. Pero gawan mo ng paraan. Block, use hidden words. Yun mga kinuwento ko sa inyo. Or, pag sobra-sobra na, kasuhan nyo na. 'Di ba? Kayo, ano pa yung pwedeng gawin aside from that mga na-share ko sa inyo? And if naranasan nyo tong bullying or cyberbullying. Anyway, we're going to talk about linguicism for the next episode. Kasi for me, connected pa siya about this Okay? Thank you for watching this episode and I'll see you sa next linguicism. Thank you.